Makibukas po tayo sa ating Bible sa 1 Peter chapter 2, verse 7 to 8. Sabi po dito, kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga sumasampalataya sa Kanya. Ngunit sa mga hindi sumasampalataya, natutupad ang mga ito. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong pundasyon. Verse 8. At ito ang batong katitisuran ng mga tao. Batong ikanadapa nila. Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ganon ang nakatakda para sa kanila. Pumili mo sa inyo. Ilapit po ang pagpapala sa kamulasan ng salita ng Diyos. At sa oras na ito, ihanda po natin ang ating pandinig, ang ating mga puso para sa pakikinig ng salita ng Diyos. Focus muna tayo, muna natin pansinin yung ating mga katabi. Mamaya na natin pansinin. So, hayaan na natin na yung kaisipan natin, yung mga puso natin, ay focus natin kay Lord. At sa oras na ito, purihin ang Diyos sa kanyang lingkod na patuloy niyang ipinapadala sa atin. Walang iba po, Pastor Dulce Mendez. Isang pinagpalang umaga sa lahat ng mga anak ng Diyos. Sabihin mo muna sa katabi mo, kapatid, mapalad ka, kasama natin ang Diyos. Humanda ka para pakinggan ang salita ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. So, wow. Pupunta na ako sa conclusion. Hallelujah. Amen. Na-miss ba kayo na doon sa pambungad pa lang ay ang dami ng mga kapahayagan ng Lord. Kung bukas ang ating spiritual na pangunawa, marami na tayong napakinggan na yun ay kung bukas ang ating spiritual life ay ito ang maghahatid sa atin sa katatagan. At habang pinapakinggan ko kanina ang mga testimony, tama lang na ang mensahe natin ay tumutukoy sa bato. Amen? Dahil ang ating buhay, dati-rati, hinalingtulan tayo sa buhangin. Walang tibay. Amen? Hello? Bakit? Hiwalay kay Kristo. Pansinin natin, ang mga taong hiwalay kay Kristo, kahit anong pagsisikap niya sa buhay, lagi pa rin balisa. Amen? Hello? Ang mga taong hiwalay kay Kristo, kahit maraming pira, hindi pa rin makakatulong. Amen? So, pansinin natin ang pag-aralan natin sa araw pong ito. Nasa second quarter tayo ng ating mensahe na nais ipahatid ng ating Panginoon. At ito'y pinamagatan na contrast between believers and unbelievers. So, dito maunawaan natin at pakinggan natin ng maigi anong pagkakaiba ng mga believers at yung unbelievers. Kinakailangan na sa Christian, maintindihan natin to. Kasi kung minsan, maraming mga Kristiyano ngayon na magkahalo na mayroong katangian na pagiging believer, mayroon namang katangian na unbeliever. Depende sa connection mo sa Diyos. Amen? Kaya, yung contrast between believers and unbelievers. So, dito po tayo pumalaot sa mensahe na yan at makikita ninyo, sundan ninyo sa diyan sa pag-aaralan natin na konteksto. Pero bago yan ay gusto ko lang basahin yung nasa itaas sa verse 4
Kasi habang nakapakinig ako ng mga testimony kanina, ito ang nagbukas sa akin habang tinitingnan ko yung banal na kasulatan. Sinabi dito sa verse 4, 1 Peter chapter 2 verse 4, ang sabi diyan, na kayo'y magsilapit sa Kanya, na isang batong buhay, na sa katotohanan ay itinakwil ng mga tao, datapwat sa Diyos ay hirang na mahalaga. Napakinggan natin kanina ang mga testimony. Mali ba ako? Ako ba ay hindi karapat-dapat? Di ko ba? Kung minsan ay dumarating ang mga kaisipan na yan na pahatid doon sa mga nangyayari sa araw-araw. Amen? Kaya, depende sa response natin. Kung ano ang iniisip mo at pinanghawakan sa panahon ngayon, ganon ang iyong pagkatao. Kaya, napakahalaga na maunawaan natin, nasa Panginoon pa ba ako? Araw-araw ba ay nakakunikta ako sa Lord? Araw-araw ba ay nagtiwala ako sa Panginoon? Dahil napakalinaw yung sinabi dito na kayo'y magsilapit sa Kanya na isang batong buhay. Alam niyo ba yung batong buhay? Na mensahe na ito. Kahit nung anniversary natin, di ba? Kung napakinggan natin ng maigi ang yung hatid na mensahe. Ang kahalagahan sa buhay Kristiyano ay yung naunawaan natin ang mensahe ng Lord. Kahit simba ka ng simba, pero hindi mo inuunawa ang salita ng Diyos, paglabas mo yan, para ka pa rin mag-aapuha. Lalo ka ngayong magkaroon ng kagulumihanan. Dahil, sinabi nga sa aklat ng Proverbs, chapter 29, verse 11, sabi doon, na ang isang bayan na walang pangitain o walang kapahayagan ng Diyos, danger, sapagkat siya ay mapapahamak. Amen. Ilan bang mga Kristiyano ngayon na araw-araw ay hinahanap ang mensahe ng Lord? O kabaliktaran, kontras, bilang unbelievers, ang hinahanap sa araw-araw, yung mga message na nanggaling sa kanilang mga boyfriend, sa kanilang mga loved ones, hindi masama na makinig, magbasa tayo ng mga message, lalong-lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Pero, how about the message of our living God, na siya ang tinatawag na batong buhay, at siya ang nagpaanyaya na lumapit tayo sa Kanya. Amen? Kaya marami tayong pagbagsak sa araw-araw. Dahil aminin man natin o hindi, na-disconnect tayo doon sa batong buhay. Hello? Amen? Amen? Amen ba o aminin? Amen. Hallelujah! Aminin natin, lahat tayo nakaranas ng ganyang buhay. Dahil may purpose. Ika nga. So, sinabi sa 1 Peter na ang ginto upang mapatunayan na ito'y dalisay, pinapadaan sa apoy. Inaalis yung mga dumi. Naiwan ang pagiging purong ginto. Ginagamit yung ginto sa pagpapahayag ng salita ng Diyos dahil ganon din tayo bilang mananampalataya. Ang buhay natin dinadaan sa ilang ng mga pagsubok upang subukin kung talagang nagtitiwala ka ba sa Diyos o nag-alinlangan ka sa Diyos. Dalawa lang kasi yan eh. Amen. Believers, unbelievers. Diba? Dalawa lang yan. Nagtitiwala sa Diyos at hindi nagtitiwala sa Diyos. Wala tayong ibang hahanapin na sinasabi sa Biblia para mapatunayan ang ating katatayuan.
Bilang mga mananampalataya, dalawa lang yan. Believers of Christ, unbelievers of Christ. Kaya, pag-aralan natin ang mga talatang iyan, kung paano, kung saan tayo napabilang. So dito, yan sa verse 7, okay, dalawang verse lang tayo. Sabi ito, sa English, okay, sundan nyo na lang. Unto you, therefore, which believe He is precious, but unto them which be disobedient, the stone which the builders diswallowed, the same is made the head of the corner. Sa Tagalog, sa inyong nananampalataya, siya'y mahalaga. Amen. Take notes. Sa mga mananampalataya, ang batong buhay ay mahalaga. Amen. Sabi dito, datapwat sa hindi nananampalataya, ang batong itinakwil ng nagsisipagtayo ng bahay, siyang naging pangulo sa panulok. Okay. So, ilakip ang pagpapala mula sa salita ng Diyos. Dito sa verse 8, sabi dito, and a stone of stumbling and a rock of offense, even to them which stumble at the word, being disobedient, whereunto also they were appointed. At batong katitisuran at bato na pangbuwal, sapagkat sila ay natitisod sa salita, palibhasay mga suwail, na dito rin naman sila itinalaga. Alam nyo, okay, so, bago natin pag-usapan yan, manalangin muna tayo. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming tagapagligtas, ang aming Panginoong Jesucristo, na siyang bato ng aming buhay. Tunay nga, Panginoon, sa araw pong ito, Panginoon, kami nagpasalamat na binigyan mo kami ng privilege upang mapakinggan ang iyong mga mensahe. Kaya Lord, tunay nga, ibukas mo kami espiritual na pangunawa, paningin at pandinig, at hayaan mo, Diyos, na ikaw ang patuloy na maluwalhati at maparangalan sa aming pakikinig, sa aming pag-aaral sa iyong mga banal na salita. At ilakip mo ang pagpapala mula sa mga mensahe na iyong ipahatid sa araw pong ito, Panginoon. Itago mo lamang po ang iyong panglingkod, Panginoon, at ikaw ang makita, maluwalhati at maparangalan. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ito po ang samo na may panalangin. Amen. Amen. Purihin ang ating buhay na Diyos. So, dito po sa paksa na pag-aralan natin, sa ibang translation, sinabi dito sa 1 Peter chapter 2, verse 7, kaya nga, sa inyong sumampalataya, siya ay mahalaga. Ngunit sa mga hindi sumusunod, take note, yung sa mga hindi sumusunod, sabi dito, ito ay action word, no? Sa mga hindi sumusunod, ang batong tinakwil ng mga tagapagtayo ang naging pangunahing batong panulok. So kung unawain natin, ay, okay, paano natin ito maunawaan? Yung about sa, yung batong katitisuran. Ang ating bang Panginoon ay talagang siya ay katitisuran, di ba? Kasi
ang tinutukoy na bato dyan ay si Jesus. Amen. Pero doon sa mga hindi sumusunod kay Jesus, si Jesus din ang nagiging dahilan kung bakit sila nasadla sa kaparusahan. Bakit? Si Jesus laging nanatili na siya ang buhay na bato. At mayroong kinakailangang pagpili na gagawin ang bawat isa sa atin. Hello? Kaya believers, unbelievers. Yung pagiging believers, choice mo yan. Hello? At maging yung pagiging unbelievers, choice mo rin yan. Saan man sa dalawa ang pipiliin mo, yun ang kahahantungan ng buhay mo. Amen? Madali ba natin maunawaan? Di ba? Napakadaling unawain. Kung sino ang sinusunod mo, ganun ang buhay mo. Kung ang sinusunod mo ay ang panulok na buhay na bato na walang iba kundi si Kristo, magtatamo ka ng pagpapala at kaligtasan ng iyong buhay. Amen. Pagpapalain ka ng Diyos. Subalit, kung ang pinili mo naman ay yung hindi pagsunod sa ating Panginoon, ay sinabi dito sa huling dito sa verse 7, sabi dito, ang batong tinakwil ng mga tagapagtayo ang naging pangunahing batong panulok. Sinabi dito na yun ang magiging dahilan din ng ating yung tinatawag na pagkabagsak. Stone of stumbling ay tumutukoy ito. This refers to something that causes a person to trip or fall. Figuratively, meaning something that hinders or obstruct someone spiritual progress or faith. Sa mga katuwid mong kapatid, yung pagpinili natin ang hindi sumunod sa ating Panginoon ay yun ding nakilala natin na ang Panginoong Hesus na siyang batong buhay at siyang ating tagapagligtas ay siya din ang magdadala sa iyo doon sa kahihinatnan mo. Kaya nga, depende nga sa response. Depende sa pagpili mo. Kung pinili mo na manatili sa ating Panginoon, and then ikaw ay pagpapalain. Kahit maraming pagsubok, pagtatagumpayan mo. Amen? Dahil yun ang halimbawa ng ating Panginoon. Pagbaba niya dito sa lupa, hindi naman siya tumira sa palasyo para sasabihin niya doon na ako ang hari. Paglingkuran ninyo ako. Hindi ganun. Pumunta siya sa lugar na isang lugar na karamihan doon, rampant ang mga makasalanan doon. Yung mga tao na itinakwil ng lipunan, yun ang pinuntahan niya. Kaya, ibig sabihin, pinatay niya ang kanyang desire para sa kalayawan ng mundo. Para masunod ang ipinapagawa ng Lord. Tayo ba ngayon ay ang desire ba natin, Lord, let your will be done. Mahirap yun, kapatid. Sasabihin mo, tapos kinabukasan, nandoon ka sa kalikuan na pamumuhay. Maraming mga kaya ingat tayo sa ating mga testimony. Amen. Di ba? Maraming mga testimony na kinakain ulit. Huwag tayo magiging aso. Sinabi yan sa si Pedro din yung nagsabi diyan sa si Peter na ang aso
ay nandoon yung talagang kalikasan niya na sa kanyang sinusuka ay binabalikan niya at kinakain. Ganun ang mga mananampalataya na matapos ipahayag yung kabutihan ng Diyos ay bumabalik sa pagkakasala. Kaya sabihin mo sa kapatid mo, huwag kang maging aso. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Kinakailangan ay manatili tayo sa batong buhay. Walang iba kundi si Kristo kasi siya ang magdadala sa atin hanggang langit. Amen? Hindi naman yung mga lasinggo ang magdadala sa atin doon sa masasarap na pulutan. Aso pala yung pulutan. Ikakapahamak natin yun. Amen? Kaya, mga kapatid, napakahalaga ang panahon ngayon na maintindihan natin ang pinapagawa ng Lord sa atin. Yun po ang explanation sa tinatawag na stone o stumbling. So, tandaan natin ang tinatawag na stone, walang iba kundi si Jesus. Diba sa unang quarter, Christ the living cornerstone. Siya ang buhay na bato. Amen. Napag-aralan na natin yan noon. Kaya, di ba, masarap mag-aral na lagi tayong bumabalik sa grade 1. Ganon po ba? Napag-aralan na noon, pero nakalimutan natin, balikan natin uli. Matagal pa tayo mag-graduate, kapatid. Kaya, pag sinabi mo, bakit ang tagal ng panahon? Di ba? Sana, doon ako sa langit para wala ng problema. Ganun ba tayo? O talagang ayaw natin umalis sa mundo kasi nandito pa ang ating mga tinatangkilik, di ba? Maraming mga tao na ayaw pa umalis sa mundo. Pero tatanungin ko kayo, gusto na bang umalis dito sa lupa? Kita nyo, hindi kayo makasagot. Amen? So, kasi marami pa tayong kagulumihanan. Hindi pa malinaw ang ating direksyon ng paglilingkod sa Panginoon. Para maging malinaw yan, alam niyo mga kapatid, ako purihin ng Diyos dahil simula noong inihayag ng Lord ang mga mensahe na ito sa personal na buhay ko, nasasabi ko talaga sa sarili ko, kahit saan mo ako dadalhin, Lord, dalhin mo na ako. Kung hindi dito, dalhin mo ako sa mga lugar kung saan magagamit mo ako. Kasi kung minsan dumarating sa buhay ko na marami din akong katanungan, bakit sa kabila ng aking pagpursige, marami pa rin hindi naniniwala sa akin? Lalong-lalo na ang masaklap kung ang sambahayan mo hindi naniniwala sa iyo. Di po ba? Masakit ba yun? Masakit yun kasi naranasan ni Jesus yun. Ang kanyang kapatid ay pinagtatawanan lang siya. Amen? Nabasa ba ninyo yun? Kaya maranasan natin lahat yan. Pero ang dapat panghawakan natin, tayo'y manatili sa buhay na bato. Amen? Sapagkat ang Diyos ay hindi siya nagbibiro ng kanyang pagtawag sa atin. Yes, marami na tayong mga naranasang pagsubok, masakit. Parang hindi tayo makamove on, no? Hanggang ngayon ba, hindi pa kayo makamove on? Hello? Amen. Yan. Purihin ang Diyos. Inaamin. Hanggang ngayon, hindi pa makamove on. Nawa ay masumpungan natin ang Lord. Kasi hindi nangahulugan na nandito ka ngayon sa simbahan ay nasa Panginoon ka na. Kasi ang katunayan ng iyong pagiging nanatili sa Panginoon, nasa loob yun. Hindi mo siya nakikita literally. Mapapansin mo na lang yan sa araw-araw na pamumuhay, kung paano ka namuhay, kung paano ka lumakad bilang mga hinirang ng Diyos.
sa iyong pananalita, sa iyong mga isip, mga plano, kung ito ay laging nakaugnay sa pagkatawag ng Diyos sa iyo, ay hindi na ikaw ang magsabi, totoong Kristiyano yan. Hindi lang dahil palaging nagsisimba, kundi yung araw-araw niya na pamumuhay, nakikita si Kristo. Amen? Hello? Hindi ba natin pinapangarap, kailan kaya makita si Kristo sa buhay ko? Kasi iba ang nakikita ng kapitbahay ko sa akin. Diba? Kung minsan ay nagiging dahilan pa tayo ng mga katitisuran. No? May mga pag-uugali tayo, iba-iba yung pag-uugali natin. Madaling magalit, madaling magtampo, at tinatanim pa, talagang inaalagaan pa eh. Sino yung nag-alaga dito hanggang ngayon ng sama ng loob? Aminin natin. Pwede naman natin aminin yan. Mayroon ba dito? Yes. Hindi ka mapalaya kung hindi mo yan aaminin. Dahil ang tunay na pagbabalik loob sa Diyos ay totally surrender sa Lord. At talikuran niya ang mga bagay na yun at sumunod sa Panginoon. Kaya marami tayong struggle. Yun ang hindrance ng paglilingkod sa Panginoon. Walang iba kundi yung kasalanan. Tapos mga tuwiran pa tayo, hindi naman ako ang nangunguna eh. Si ganito naman, di ba? Huwag tayong magturo, kapatid. Kasi yung kaligtasan natin, personal itong tinanggap natin mula sa Panginoon. Hindi ito dahil kay kapatid. Well, yung mga lingkod ng Diyos, ginagamit upang mahaya ang pagliligtas ng Diyos sa buhay mo. Pero, ang Diyos talaga ang humirang sa'yo. Amen? Hallelujah! So, about sa rock of offense, sabi ito, this term emphasizes the offense or rejecting that some experience when confronted with the truth, particularly the teaching of Jesus or the gospel. Alam nyo yung kaya para tayong nag-retaliate, kung minsan pagka nakarinig ng salita ng Diyos, naranasan ba natin na, pinapatamaan mo ako Alam nyo, sa aming mga lingkod ng Diyos, bumabasil lang kami kung anong ipinapati na mensahe ng Diyos. Ako, naranasan ko noon, nung sa pinangunan, na hindi ko alam na doon sa pagpipreach ko, mayroong nagkaroon ng sama ng loob sa akin kasi pinapatamaan ko raw siya. Which is kung unawain natin, ang salita ng Diyos ay buhay. Kahit hindi ka pa isinilang sa mundong ito, alam na niya kung anong kahinatnan mo. Hello? Amen? Kaya, nakatala sa banal na kasulatan ang bawat kahahantungan ng buhay ng tao. Hello? Believers naman, unbelievers. Kaya nga, kung ano ang kinatatayuan mo ngayon, yun ang kahantungan mo sa huling araw. Marami ng mga kilala sa lipunan, even dito sa bansa natin, na kinuha na ng Lord. At mayroon pang isa na bayani. Di ba? Sino ba yun? Yung na namatay na bayani. Di ba? Sinura Honor, hindi ninyo alam, parang wala tayo sa showbiz parang hindi nyo nababalitaan. Sinura Honor ay isa sa tinuturing na bayani dahil sa pagiging artista at mga awit. Amen? Kaya doon siya inilibing sa libingan ng mga bayani. Wow!
Pag ikaw ay mailibing doon, sikat ka. No? Pero, unawain natin ang buhay. Dahil, naunawaan ko dyan sa sa pagbabasa ko ng Biblia na ang tunay na bayani, yung mga mananampalataya na namatay sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Yun ang bayani. Dahil ang pagiging bayani niya, hindi lang dito sa lupa, maging sa harapan ng Diyos sa kalangitan. Amen? Nagnanais pa kayong maging bayani? O, ayaw nyo ata. So, nasain natin na tayo ay sumunod sa ating Panginoon na siyang batong buhay. So dito po ay so naunawaan natin dito sa sa 1 Peter chapter 2 verse 7 yung pagkakaiba ng believers and unbelievers. Malinaw na sinasabi diyan yung mga mananampalataya, yung totoong mananampalataya sa ating Panginoong Hesus, sila yung tinutukoy ng mga believers. Pero tandaan natin na maraming nagsasabi na sumasampalataya pero hindi ko makita sa gawa. Ang Lord din ang naghahayag na ang sabi niya kung ano ang puno, yun din ang bunga. Amen? Kung halimbawa, ang puno ay punong-puno ng pag-ibig, dapat ganun ka rin. Simple lang, no? Pag ikaw ay may pag-ibig, gawan mo ng mabuti ang iyong kapwa. Amen? Yun. Diba? Ang bunga ng Espiritu, unang-una, yung pag-ibig. And then, alam nyo yung mga kasunod nun, yung 8 doon, ay yun na yun ang magiging klase ng pamumuhay mo. Yan ang tinatawag na believers of Christ. Ipamuhay yun. Dalawin ninyo. Dalawin ninyo ang Galatians chapter 5 verse 22 hanggang 23. 23, yan. Dalawin ninyo yun. Kasi doon ipinapahayag kung ano ang magiging katayuan ng mga believers. At dito naman sa unbelievers, ang mga unbelievers, ito yung mga mareklamo. Ayaw sumunod kung walang gasolina. Di ba? Di ba? Ito yung mga bayaran na mga Kristiyano. Ay hindi natin masabi na na Kristiyano, kaya tinatawag na unbelievers. Tumitingin lang sila kung anong makukuha sa church. Alam niyo ang paglilingkod sa Panginoon, natutunan ko na ang paglilingkod sa Panginoon libre. Pero ang Diyos ang gagawa sa iyo upang matustusan ang iyong panangailangan. Amen? Magmula pa noon hanggang ngayon, ay ang Diyos ang gumagawa sa buhay natin. Kinakailangan lang na makita natin to. Kasi pag hindi natin to makita, ay magkaroon tayo ng kabalisahan. Ano na ang gagawin ko? Di ba? So, sinabi sa aklat ng Hebreo na the righteous ay nabubuhay sa kanyang pananampalataya. Kaya kung ikaw ay inari ka ng matuwid sa harapan ng Diyos, mabuhay ka sa pananampalataya dahil si Jesus mismo ang
tutugon sa iyong pangangailangan. Di po ba? Kung minsan nga, sa simpleng karamdaman, magtatanong pa tayo, ano ang gagawin ko? Pag ikaw ay nakasandig sa batong buhay, alam mo na ang gagawin mo. Hindi ka na magtatanong sa iba. Ano ang gagawin ko? Tinuturo na sa atin. No? Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sabi, hingin ninyo sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. At ang di malirik na kapayapaan ng Diyos ang siyang mag-ingat sa inyong puso sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So yun po yung kasagutan sa ating mga katanungan. So, kinakailangan mag-level up tayo. Amen? Kasi yung sandigan natin, batong buhay. Ibig sabihin, hindi buhangin. Ang buhangin ay yan sa mga unbelievers. Parang Kristiyano, pero nakatayo ang kanyang pananampalataya sa buhangin, hindi sa bato. Hello? Kinakailangan mag-level up ang ating pananampalataya. Sabi dito, stone of stumbling, sabi dito, mayroon pang isang ipinahayag, dito naman tayo sa verse 8. Sabi dito na stone of stumbling and a rock of offense to those who reject Him. This means that those who disobey God's word and refuse to believe in Jesus will stumble and fail because of their disobedience. Alam nyo, sa ating mga desisyon sa buhay ay mahirapan tayong magdesisyon at iisipin natin kung tama ba ito, mali ba ito, kung ikaw ang nagdesisyon lang sa sarili mo. Pero kung ikaw ay magsasubmit sa batong buhay, yung iba kundi si Jesus, tuturuan ka niya. Bibigyan ka niya ng wisdom. Ipapaunaw niya kung ano ang dapat maging desisyon mo. Pero maunawaan mo lamang, mapakinggan mo lamang ito kung ikaw ay babad sa salita ng Diyos. Dahil ang Diyos ay nangungusap sa pagitan ng kanyang mga salita. Ay paano na ang buhay sa pagiging Kristiyano natin na nakarinig lang tayo ng salita ng Diyos pag linggo. Yung araw ng Lunes hanggang Sabado ay sa mundo. Word of the world ang ating napapakinggan. So kung anong lagi mong napapakinggan sa araw-araw, ang magiging bunga ay ganun ka. Halimbawa, okay, sino yung laging nanonood ng sports, basketball. Ngayon, uso yung panonood ng basketball. Diba? Kasi pakinabang din yan. Pero napapansin ba ninyo kung minsan may mga Kristiyano na ipinagpalit ang pagsamba sa Diyos doon sa sports, basketball. Tapos mga tuwiran pa yan. Kailangan din yan ng ating katawan. Exercise din yan. Well, tama. Pero ang mali doon, hindi mo inuuna ang Diyos. Amen? Napapanahon ngayon yung mga activity sa labas ng bansa. Kaya nga, maraming nagpupunta sa Boracay, sa mga magagandang beach, pagdating ng linggo. Pero yung para sa Panginoon ay iniiwanan nila. Amen. Yun ang nakaugnay sa pagiging unbelievers. Kahit sabihin mo na, tinanggap mo na si Kristo, pero ang attitude mo hanggang ngayon ay unbelievers pa rin. Bakit? Imbes sumunod sa Panginoon, sumunod ka sa takbo ng mundo. Amen. Kailangan natin mag-sacrifice dahil ang ating Panginoon nagsakripisyo para sa atin, para sa kaligtasan natin.
Huwag nating ipagpalit si Jesus sa ating mga trabaho. Di ba? Kung minsan, pinapanalangin natin, Lord, bigyan mo ako ng trabaho pagka may trabaho na. Oh, paano to? Hindi ako makadalo, may trabaho ako. Di po ba? Napapansin ba natin yan? Oh, sino ang napaparanalan nun? Kung baga, sa paraphrase, no? Nung ikaw ay wala kang trabaho, halimbawa sa Panginoon, nung ikaw ay wala kang trabaho, ay nanalangin ka, pumili ka sa akin, binigyan kita. Ngayong may trabaho ka na, iniwan mo na ako. Amen? Lahat tayo mga kapatid, tinuturuan ang ating mga atensyon. Kasi yung contrast between believers and unbelievers, hindi natin maipangalandakan na nagsisimba ka tuwing linggo pero Lunes hanggang sa mundo ka. Alam nyo, ang paglilingkod sa Panginoon, bawat sandali yan. Halimbawa, nagtatrabaho ka Lunes kasi may pasok ka. Yung pagtatrabaho mo ay ang unang amo mo, ang Diyos. Kaya magiging tapat ka sa iyong employer. Kasi kung hindi mo yun maunawaan, hindi malinaw sa iyo na ang unang employer mo ay ang Diyos kasi siya ang tumitingin sa atin. O, itong anak ko na to. O, tapat sa kanyang pagtatrabaho. Kahit wala yung amo, gumagawa. Ay pagka hindi ganon ang buhay mo, kahit Kristiyano ka, nagbubulakbol ka naman doon sa trabaho mo, tinitingnan mo lang kung nandyan yung amo mo, pagka wala ay nagsusugal ka o natutulog ka. Ibig sabihin, hindi mo pa rin masasabi na ikaw ay believers of Christ. Amen? Huwag nating ipapalit ang ating trabaho o ang ating negosyo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Huwag nating hintayin na maging huli na ang lahat. Amen? Maraming mga tao, sa kanila ako maglingkod sa Panginoon pagka establish na ang aking hanap buhay, ang aking negosyo. Kasi kung aalis ako, malaking kawalan sa akin yung kita. Di ba? Kung minsan ganun ang ini-inject ng Diablo sa atin kasi ang Diablo nag-inject yan ng pera. Pansinin nyo noong tinukso si Jesus. Di ba? 3 beses na tinukso si Jesus. Yung isang pagtukso ng Diablo, sabi niya, nakikita mo ba yan? Lahat ng kayawanan sa mundo. Akin yan. O, inaangkin niya, no? Nagsisinungaling ko eh. Akin yan. At kung ikaw ay sasamba sa akin, bibigay ko sa iyo lahat yan. Nakikita ba ninyo yan? Katulad yan sa mga trabaho natin, negosyo ngayon. Ilalatag ng kaaway yung malaking pagkakitaan mo. Pero the question is, legal ba yan? Hindi ba mapabayaan ang ating paglilingkod sa Panginoon? So, yun po yung kinakailangan maunawaan natin. So dito, tayo rin ang magiging dahilan ng ating pagbagsak, depende sa ating pagpili. Sabi dito sa verse 8, the verse implies that their disobedience is a choice. And they are ultimately responsible for their own spiritual downfall. Anong ibig sabihin nito? Kaya nga pag ikaw ay nag-disobey sa Panginoon, kung anong mangyayari sa buhay mo, hindi mo maisisi yun sa kapwa mo. Sasabihin mo, dahil kay kapatid, ako ay sumama ang loob ko. Dahil kay kapatid, ako ay nandito ngayon. Laging malungkot, laging galit. Diba? Hindi ko maituro na gano'n kasi pinili mo yan eh. It's a choice. Kung pipiliin mo na magalit ka sa kapwa mo, pinili mo yan. Pero ano ang tinuturo ng Diyos sa atin, sa mga believers?
Kung ikaw ay magalit, iwasan mong magkasala. Agad mong pawiin sa iyong puso ang iyong galit. Yan yung attitude ng believers. Hello? Nandyan ba tayo? Amen? Nakarelate ba tayo? Kasi ang tinitingnan natin dyan, yung attitude ng believers at attitude ng unbelievers. Hello? Para paglabas natin sa sanktuaryong ito, ay maunawaan natin kung paano natin ilalagay ang ating sarili doon sa tama. So, sabi nito na yung disobedience is a choice and they are ultimately responsible for their own spiritual downfall. Hindi mo pwedeng idahilan ang iyong kapwa ng iyong pagbagsak sa spiritual. Amen? Hello? Ay nga, narinig ko kanina na yung testimony na dahil sa narinig niya mula sa kapatiran, talagang nag-retaliate yung puso. No? O sige. Hallelujah! Praise the Lord! Di ba? Napapansin ba natin? Pero desisyon mo yun eh. Inaalaw lang yung mga bagay na yun, even sa kapatiran, para masubok ang iyong emosyon. Manatili ka ba sa pagiging believers? Kung sa believers na ang pinili mo, Word of God ang magpapaunawa sa iyo. Na huwag mong pansinin ang gumagawa sa iyo ng masama. Bagkus ipanalangin mo sila na sila'y pagpalain. Yamang tumanggap ka ng pagpapala. Di mo ba? Word of God. Nasusulat. Hindi yung na mag-retaliate ka tapos yun ang dahilan ng na ikaw ay nawala na. Gusto niyo bang mawala sa Panginoon? Hello? Gusto ba nating mawala sa presensya ng Lord? Hindi na. So, piliin natin yung pagiging believer's attitude. Amen? Bagamat naranasan niya natin, kaya maging aral yan sa atin. Amen? Hello? Kaya, sinabi sa aklat ng Isaias na ang mga mananampalataya ay bigyan ng panibagong lakas ng Lord tulad ng agila. Kahit lilipad sila ng lilipad, hindi mapapagod. At katulad ng usa na kahit tatakbo ng tatakbo ay hindi panghihinaan. Amen? Ganun ang pahayag ng Diyos sa mga believers. Kaya huwag nating piliin na tayo magdesisyon para magpadala sa mga pagsubok. So, aral yan sa atin. Sabi dito, hindi mo pwedeng idahilan ang iyong kapwa ng iyong pagbagsak sa spiritual. Alam nyo yung buhay ni Jonas, yung pagiging disobedience niya, ano ang nagiging resulta? Sumakay siya sa barko at pumunta sa direksyon na hindi yun ang inuutos ng Lord. So, sa gitna ng karagatan, nagkaroon ng malakas na bagyo, unos. Amen? At alam ni Jonas na dahil sa kanyang pagdisobey. Hello? Kaya muntik nang may madamay doon sa pagiging disobedience ni Jonas. Yung mga tripulante sa barko. Kaya yun din ang dahilan para manalangin ang mga tripulante dahil noong naunawaan nila na si Jonas yung dahilan kung bakit nagngangalit ang karagatan, ay sinabi ni Jonas, itapon niyo ako, ihagis niyo ako sa karagatan. Alam niyo na yung paraan ni Jonas, imbis sumuko na sa Panginoon kahit nandoon lang sa barko, gumawa pa rin siya ng sariling hakbang. Nagdesisyon siya at inutusan niya ang mga tripulante, ihagis ninyo ako sa dagat. So, ang iniisip niya yung
panahon na yun, nasa gitna siya ng depression. Hindi niya alam ang gagawin niya. Kaya ang final na decision niya, ihagis niyo ako sa dagat. Paraan niya yun. Ngayon, ayaw naman na magiging kriminal ang mga tripulante, kaya gumawa din sila ng sariling paraan. Pilit nilang iniwas doon sa unos ang barko nila. Pero kahit anong pag-iwas nila, hindi nila magawa. Alam niyo ang nangyari? Sa Aklat ng Jonas, chapter 2, basahin yun na lang yan pag may time kayo. Alam niyo yung nangyari ay sinunod yung inutos ni Jonas na ihagis, pero bago ihagis sa laot si Jonas, nanalangin muna ang mga tripulante. Sabi niya, Yahweh, huwag niyo kaming pananagutin sa taong ito. At huwag niyong ituring na kami mga kriminal sa taong ito dito sa gagawin namin. Yamang ay ito ang inuudyok mo sa amin na gagawin. Yun mo, nag-udyok na ang Diyos. Pero lahat nga may purpose. Amen. Kaya noong hinagis nila si Jonas sa dagat, tumigil yung unos. Tumigil yung bagyo. Pansinin niyo, kung sila ay hindi lumapit sa Diyos, lahat ng distraction maranasan nila. Hello? Dahil sa decision, no? Yung disobedience, yung pagiging unbelievers, ayaw sa plano ng Diyos, ayaw sa kalooban ng Diyos, may sariling disposisyon. Pero yun ang nagiging sanhi upang magkaroon ng matinding distraction. So, isang aral na pag ikaw pala ay nanalangin sa Panginoon, kahit nandoon ka lang sa barko, bubupa ang karagatan. Pero, alang-alang sa mga tripulante para sila ay magkaroon din ng aral na wala palang ibang pananampalatayanan kundi ang Diyos na si Yahweh. Kaya ginawa din nila ang kanilang part. At akala naman ni Jonas, mamamatay na siya, na makalimutan na lang siya, pero alam niyo ang Diyos na hinanda na rin ng Diyos kung ano ang kahinatnan ni Jonas. Bagamat nag-disobey si Jonas, ay nakahanda na pala yung malaking isda. Pagkahagis na ganon, akala ni Jonas, tapos na ang bagyo, tapos na ang unos. Pero hindi niya alam, mayroong nag-aawang sa kanya na mas lalong mapanganib. Noong pagkahagis si Jonas sa karagatan, ay nilamon siya ng dambuhalang isda. Pag ikaw ay nasa loob ng katawan ng isda, malayo yung 24 hours, mamamatay ka kasi malason ka. Pero nyo, ang Diyos, kahit sa ating mga pag-disobey sa Kanya, ay nais niya na manumbalik tayo sa Kanya. Gawin natin ang ipinapagawa ng Diyos. Huwag natin hintayin na maranasan natin yung mga distraction sa buhay. Yung, alam nyo, yung kinatatakutan natin na karamdaman. Pag yung kinatatakutan mo na karamdaman ay hindi mo ibinigay sa Diyos, doon ka rin dadalhin sa kinatatakutan mo. Pansinin mo yung mga taong kinataningan na ng buhay, pero nagtiwala sila sa Diyos. Sumusunod sila sa Diyos. Binigyan pa ng extension ang kanilang buhay. May purpose yun para ipatutuo ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Ganon din si Jonas. Actually, kung basahin natin yung buong istorya na yun, si Jonas, saka siya nag-surrender sa Panginoon noong
nandoon na sa kailaliman ng karagatan habang nasa tiyan ng isda. Doon siya nagpakumbaba, nag-surrender sa Lord. Yung kanyang pananampalataya mas lalong tumibay kasi wala na siyang pag-asa. Kaya dahil nalugod ang Diyos, dahil sa panunumbalik ni Jonas, ay iniluwa si Jonas doon sa dalampasigan. Palakpakan natin ang Diyos. Naranasan pa natin na kung minsan ay nilulundin tayo ng mga kabigatan sa araw-araw na wala ka ng ibang paraan. Yung lahat na nasa kapaligiran mo, pinagtatawanan ka. No? Si Jesus, ganun din yung naranasan ni Jesus. Pero hanggang kamatayan sa krus, hindi siya sumungko. Amen! So, purihin ng Diyos at tunay nga na ang aral na ito, mga kapatid, sa buhay ni Jonas at sa buhay ng alibughang anak ay magkahawig. Di ba ang alibughang anak na ginawa din niya ang ayon sa gusto niya, pero noong nawala yung kayamanan niya, nagutom siya, at yun ang nagiging dahilan na pagpakumbaba niya, pag-amin niya sa kanyang ginawa sa kanyang ama, at siya ay umuwi. Alam niyo yung pag-uwi niya, sabi niya na, Ama, huwag mo na akong ituring bilang iyong anak. Kasi ang anak, tagapagmana yun, no? May mga katulong pa eh. Pero sa kanyang sarili, huwag mo na akong ituring na anak. Ituring mo na lang akong bilang isa sa iyong mga alipin. Wow! Yung pagpakumbaba, anak ka. Tapos ipaturing mo yung sarili mo bilang alipin. So, ganun ang pagsasalarawan sa atin. Hanggat hindi natin itinuturing na tayo ay tagasunod ni Kristo, hindi mababago yung buhay mo. Kasi ang gagawin mo yung sarili mong desisyon. Amen? Pagpakumbaba, pag-amin, at pagsisimula muli sa pagsunod sa ating Panginoon. Yan ang attitude ng believers. Yung attitude ng unbelievers, yung unang mga nangyari sa buhay natin na hindi natin kinikilala ang Diyos. Si Jonas, bagamat lingkod ng Diyos, pero naranasan niya na mag-disobey, nagiging attitude niya unbelievers. Pero maraming distraction. No? Kamatayan. Alam niyo yung nangyari ni Jonas at saka ng libughang anak, parehas sila na itinuturing na namatay, ngunit nabuhay. Amen? Nawala, ngunit nasumpungan. Gusto mo ba na masumpungan muli sa Panginoon? Kinakailangan na ibigay mo ang buong buhay mo at pagtitiwala sa ating buhay na Diyos na siyang batong panulukan ng ating buhay. Purihin ang Diyos, tayo manalangin. Lagi ng Diyos na makapangyarihan sa lahat sa araw kong ito, Panginoon. Kami nagpasalamat sa walang kapantay na biyaya mo sa aming buhay, Panginoon. Bagamat hindi kami karapat-dapat, Panginoon, subalit hanggang ngayon, Panginoon, nandyan ang iyong habag, ang iyong biyaya, Panginoon, ay laging nakalaan sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, sa umagang ito, kung mayroon man dito ng mga anak mo, Panginoon, na nagulumihanan, Panginoon, Lord, ipuin mo sila. Lord God, akbayan mo sila ng iyong presensya, Panginoon. At sila, Panginoon, ay mangusap ka. At ikaw ang Diyos na magbigay direksyon sa kanilang buhay kung paano sumunod sa iyo ng tunay, Panginoon. Sa kabila ng mga pagsubok, Panginoon, kami ay tinuturuan mo na maging matatag, Panginoon. Sapagkat ang katatagan mo, Diyos, ang siyang sandata namin, Panginoon, upang makatagal kami sa aming paghihintay sa muli mong pagbabalik, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, at sumagana ang iyong biyaya, ang iyong pagpapala, kasaganaan, lalong-lalo na sa buhay ng mga anak mo, Panginoon, sa panahon ito. Muli, O Diyos, ay tanggapin mo ang lahat ng papuri, pagsamba sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen po rin ang Diyos. God be the glory. Sige po.
tuloy-tuloy na tayo. Yung Bible. So, ngayon po ang unang linggo. Ang ating pag-alaala sa ginawa ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. So, ito po yung ating celebration sa banal na hapunan. Pwede yan mo sa session mo ito ang tinapay na pagkain. Okay. Sige po, at panalangin natin ang mga instrumento ito. Ang katas ng ubas na sumisimbolo sa banal na dugo ng ating Panginoon Jesus na nabubulod sa krus ng Kalbaryo dahil sa ating mga kasalanan. At ang biscuit na ito, yung Skyflex na pinagpira-piraso natin na sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoon Jesus na nasugatan ng dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Tayo manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, Panginoon, aming pinagpasalamatan ang mga instrumentong ito, Panginoon, ang katas ng ubas na sumisimbolo sa iyong dugo at ang tinapay na sumisimbolo, Panginoon, sa iyong banal na katawan, Panginoon, na nabayubay sa krus. Dalangin namin na ito yung basbasan at magdulot ng panibagong buhay at kalakasan, Panginoon, katatagan, Panginoon, ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. At lagi kaming magnanais na patuloy na sumunod, sumamba sa iyo. Ito po ang samo namin panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Sige po, at ipamigay na muna natin habang sinasabayan natin ang awitin. Ito ang tinapay ng buhay. Ang tinapay ng buhay, mo ang buhay. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo mag-isa. Yan ang katawan, ibigay mo ba'y pag ikaw ay mabuhay. Yan ang katawan, naghirap upang iyong ramdam ang buhay na walang hanggan. Ang sarang bagong tipan, lumin mo ang iyong langit. Ito ang sarang bagong tipan, inumin mo mag-isa. Ito ang lubog dumana pag ikaw ay lumis. Yan ang lubog ni Cristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay ang tinapay ng buhay.
Panginoon ang isa. Yan ang katawang ipinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Itabay ang buhay, ito ang sanang bagong iman. Yan ang katawang napayuhan. Yan ang dugong itinigis. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama na malalay. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus na ang katawang ipinayuhay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Amen. Hawakan natin ang mga instrumento ng dugo at katawan ng ating Panginoon Jesus. Ang habag ng Panginoon ay isang taimtim na pagpapahayag ng kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Isang pag-alaala sa kagandahang loob ng Diyos na sa pamamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito ay hindi lamang isang ritual na ginagawa ng Iglesia, kundi ito ay isang pagsunod sa utos ni Jesucristo na ating Panginoon. Hindi nito napapatawad ang ating mga kasalanan, subalit sinasalamin nito ang bagong tipan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ito rin ay isang mahalagang pagpapakita ng ating pakikipag-isa sa katawan ni Kristo, ang Iglesia. Ang babala ni Apostol Pablo ay magsisilbing paalaala sa atin na ang habag ng Panginoon ay isang gawaing pinag-iisa, hindi pinagbabahabahagi ang mga mananampalataya kay Kristo. Maaring ipinapaalala ni Apostol Pablo na ang habag ng Panginoon ay isang banal na gawain at dapat igalang ang pakikibahagi rito ang pakikibahagi rito ng hindi nararapat ay magbubunga ng hindi maganda. Ang hindi nararapat na pagtanggap at pag-inom sa mga elemento ay isang kasalanan sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. Dahil dito, kinakailangang salisikin natin mabuti ang ating sarili upang ating matiyak ng buong kamalayan na tayo'y karapat-dapat na sumalo sa banal na habag ng ating Panginoon.
Mga kapatid, ay mayroon pong paalala ng ating kamanggagawa na si Apostol Pablo na kung sa panahon natin ito ay mayroon pa tayong mga natitira na mga hindi naisuko sa Panginoon sa sandaling ating pananahimik na ilang segundo ay isuko natin sa Panginoon at humingi po tayo ng tawad sa Panginoon. Aming Diyos, salamat Panginoon. Sapagat ikaw mula sa iyong luklukan ay ikaw ay nakatunghay mula sa sangkalamitan. At tinitingnan mo kami, Panginoon, at alam mo ang aming mga buhay, O Diyos. Kaya sa umagang ito, Panginoon, salamat po, Diyos, sapagat ikaw ay Diyos na lubhang mahabagin, Panginoon, at ikaw ay nagpapatawad sa amin, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon, sa karapatan namin upang makibahagi, Panginoon, sa banal na punan na ito, Panginoon. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Sige po, hawakan natin ang tinapay ay itaas natin. Tayo manalangin. Panginoon naming Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, minarapat mo pa rin kami maging mga anak mo sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa ikapagpatawad ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin na sa amin pagtanggap sa katawan ni Jesus na napayubay sa krus, patuloy po inyong pag-alapin ang aming mga puso sa pagpupuri sa iyo. Pagpalain mo po ang tinapay na ito upang ito ay magiging pagpapala sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, sabihin natin, Amen. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ay ipinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon. At sinabi, ito ang katawan na inihandog ko para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin natin ang tinapay na ito na sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoon Jesus. Huwakan po natin ang kubita na naglalaman sa simbolo ng dugo ng ating Panginoon Jesus at muli tayo ay manalangin. Panginoon naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat din sa iyong kaloob na buhay. Ang dugo ni Jesus na nabubo sa krus ng Kalbaryo ang siyang naghuga sa aming mga kasalanan upang kami may turing mong mga anak. Inihandog po namin sa iyo ang aming mga pagsamba at pasasalamat bilang isang haing buhay para sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Habang patuloy po namin ipinapahayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pagbabalik. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Sabi natin, Amen. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kupa. At sinabi, ang kupang ito, ang bagong
tipa na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kupang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kaniyang muling pagparito. Tanggapin po natin lahat ang simbolo ng dugo ng ating Panginoon si Kristo. Tayo manalangin magpasalamat. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa katagumpayan ng aming mga buhay dahil Ikaw ang aming Diyos na buhay na bato Panginoon na aming sinusundan Panginoon at pinaglilingkuran Panginoon. Kami nagpasalamat Panginoon sapagkat kami ay iyong kinahabagan Panginoon at patuloy mong ipinaranas sa amin ang kasaganaan ng biyaya at pagpapala. Kaya bawat isa Panginoon ay tanggapin ang lahat ng pagmamahal mo Panginoon at ang iyong pagpapatawad Panginoon. At habang kami naghihintay sa muli mong pagbabalik Panginoon ay patuloy naming ipahayag Panginoon ang iyong paghahari. Salamat po Diyos at po ang sama namin panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Diyos. Dumako na po tayo sa isa pang gawain ko ng yung ating pagbibigay ng ating mga handog. Ang pagbibigay lang tayo sa isang pamumuhay ng pananampalataya. Yan, ang bawat handog natin ay isang pagpapalang mula sa Diyos. Siya yung lahat nagbigay sa atin. Kaya bilang bahagi lang nun, ang ibabalik natin sa Kanya. Ang lahat ng kung anong meron tayo, ay yan po ay galing lahat sa Diyos. So tayo ay tagapangasiwa lamang ng mga biyaya na galing sa Panginoon. Ang pagbibigay lang tayo sa isang pagpapakita ng ating pananampalataya sa Diyos na siyang lahat ay nanggagaling sa Kanya. Basahin natin doon sa mga Kawikaan chapter 3 verse 9 hanggang 10. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong pinakamainam na ani. Siya ay iyong handugan. Sa gayoy, kamalig mo ay lagi nang maaapaw, sisiglan ng lumin ay hindi matutuyuan. So yung pagbibigay po, yung paghahandog po kay Yahweh, may katapat yan na pangako din na galing sa Panginoon. Yung pangako niya, yung kamalig mo, yung mga produkto mo, yung mga income mo, ay yun nga, aapaw, no? Kamalig mo ay lagi nang aapaw. At ang sisigla ng inumin ay hindi matutuyuan. Amen. So yun yung mga pangako ng Diyos na hindi ka talaga papabayaan, hindi ka iiwanan sa anumang sitwasyon ng iyong buhay. Amen. So ipagpray natin ang ating mga handog. Dakilang Diyos, Ama, na makapangyarihan sa lahat, may lalang ng langit at ng lupa, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ama, maraming salamat Panginoon sa mga biyaya na pinagkaloob mo Panginoon sa amin, Panginoon Lord God. Sa araw-araw naming pamumuhay, Lord, tunay nga Panginoon na aming inaamin Panginoon na pagka wala ka Panginoon sa aming buhay, Panginoon Lord God, wala kaming magagawa Panginoon. Itong lahat Panginoon, nang meron kami Panginoon Lord God, ito'y lahat galing sa iyo Panginoon. Pinakatiwala niyo lamang Panginoon sa amin upang bahagi Panginoon sa aming kapwa, sa aming mga kamag-anak Panginoon Lord God, tagapangasiwa lamang kami sa iyong mga biyaya Panginoon. Lord, pagpalain mo po Panginoon ang mga biyayang ito
Marapati mo, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon, sa mga handog na ito, Panginoon, Lord God. Muli, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, at pagpapalain mo, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, Lord God. Muli, Panginoon, tanggapin mo ang ating papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Isus. Amen. Amen. Yung sa ating pong announcement, yun, resume na po yung second worship service natin mamaya sa Greenwood. So, sa buwan ng April ay buong buwan po walang gawain doon. So, mamaya po, resume na po, 4 o'clock. So, before 4 ay alis na po. Yung mga available po, supportan po natin muli ang ating gawain sa Greenwoods. At ngayon din po, after ng patlang natin ay ang council meeting. So lahat po ng mga council, meron po tayong buwanang pagpupulong after ng ating patlang. And then sa ating po mga gawain, supportahan po natin ang ating mga Bible study bukas sa Greenwoods, OBS po. Okay. Hindi ko pa lang pala tayo. Martes pa na. Martes po yung OBS ko sa Gladiola at kay Brother Samuel at gabi. Sa gabi naman kay sa tahanan nila ni Sister Letty. Miyerkules, titignan na natin din po yung advice natin kay Ma'am Yasmin kung tuloy po yung natin sa Miyerkules. Then, o sa women's, then nakaschedule po yata siya bukas na operahan. So, yun, sama-sama din po natin pag-pray yung success na operation ni Ma'am Yasmin. At Wednesday na gabi, yun po yung prayer meeting sa tahanan ng mga matanda. Thursday, men's fellowship. Friday, dito po sa church, sa ating discipleship. At Saturday, nanawagan po ang lahat, natawagan po ang music team na practice po. Supportahan po natin. Mananawagan sa lahat ng mga musician. Practice natin. And then, antayin po natin yung advice ni Ma'am Yasmin kung tuloy po tayo sa kanila or dito. At yun po, kahapon nga pala, meron na po tayong available po ang ating dispatching dito na po sa mga may gusto mo. Supportahan po din natin ang project ng mga kababaihan dahil ang pusit po niyan ay para sa aming emergency fund. Kung wala na po, wala pahabol, so tayo po'y magtatapos na. At muli kong tinatawagan si Brother Benji para sa aming closing. Di po tayo po ay tumayo. Amang banal kami o Diyos, nagpapasalamat Panginoon sa biyaya ng iyong mensahe Panginoon, kung saan tunay nga Panginoon ay kami Panginoon ay iniwalay mo na Lord God sa sanlibutan, kung saan Lord God, tulungan mo kami Panginoon, mamuhay Panginoon sa kabanalan sapagkat ikay banal Diyos. At salamat sa mensahe mo, salamat sa lingkod mo Lord na nagpapahagi. Salamat Lord sa lahat-lahat ng tumayo sa iyong harapan Panginoon. Salamat Panginoon sa iyong Panginoong araw-araw Panginoon na pag-iingat, kagabay, pagtuturo Panginoon sa pagkatunay nga o Diyos na kung kami niwalay sa iyo Panginoon, wala kami magagawa. Turuan mo kami, tulungan lagi magpakumbaba Panginoon, magpahinuhon. Tulungan mo lagi kami Panginoon na lumakad sa iyong mga salita sa sanlibutan ito, Lord God, sapagkat ang sanlibutan ito, Diyos, ay pinag-aharian ngayon ng kadiliman, ngunit, Lord, kami hiniwalay mo na at kami magdadala ng liwanag, Panginoon, sapagkat sinabi mo na maging ilaw at asin kami, Panginoon, sa sanlibutan ito, Lord God, sapagkat ikaw ay ilaw, Panginoon. Kaya salamat po, Diyos, kung saan, Lord God, kami nasa dating kadiliman, ngayon ay nasa iyong liwanag na Panginoon. Kaya pagpalain mo Diyos ang bawat isa, mananahan kami sa iyong mga salita, ahayo na may kagalakan, ahayo na may katapatan,
na maging mabuting halimbawa kami sa aming mga pamilya, sa aming mga kapitbahay, sa aming komunidad, Lord God, maging sa aming bayan, Panginoon, sa aming bansa. Kaya salamat po muli, O Diyos, sa iyo, Panginoong mga salita, nagbibigay sa amin, Lord God, ng liwanag at pag-asa sa araw-araw, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ay malapit nang bumalik, Lord God. Kaya ihanda mo kami, Lord God. Madatnan mo kami, walang dungis kapintasan, blameless, spotless, without wrinkles, Lord God. Muli, salamat po, Ama, sa lahat ng mga ginawa mo. Aawitan natin ang Panginoon. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. His love is with me, with His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. At ngayon naman, salamat sa biyaya ng buhay sa pamagitan ng bukang anak namin Panginoong Hesus at ang patuloy na pakikipisan ng banal na Espiritu. Amen. To God be the glory. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Okay po, ayos natin yung ating mga puwan. Tayo po ay sama-samang kakain.